Hi, good afternoon. So update ko lang regarding sa aking green card marriage interview. Today is May 20, 2025. So kasama ko yung asawa ko and then yung anak ko during sa interview. So pagpasok namin, kinuha yung passport ko and then yung schedule, yung papel galing sa USCIS na which is nakalagay doon yung schedule and yung date ng interview nyo. Ano yung oras, so dalhin nyo po yon. And then, pinakita ko dun sa guard. Yung guard, hinahanap yung schedule ng aking interview and din yung passport. Yung cellphone, pwede lang magdala as long as naka-turn off po yon para hindi siya makakreate ng disturbo o marinig yung kung ano yung notification. So, kailangan naka-off yung cellphone. So, tatanggalin yung sapatos and then yung bag para i-inspect nila. Same lang din sa airport kung ginagawa nyo kapag nag-travel kayo. So pagpasok namin doon, ilagay yung bag nyo po and then yung sapatos, lahat ng gamit mo para i-check nila. And then after then, pasok na kayo sa loob kung saan gaganapin yung interview. And then may parang receptionist doon, hinahanap yung schedule ng aking interview, si kinuha niya and then sinabi niya sa akin na tatawagin lang daw po yung pangalan ko. So, nag-antay kami ng ilang minutes, so mga 15 minutes siguro, nag-antay kami doon sa loob bago tinawag yung pangalan ko. By the way, dapat 15 minutes before sa schedule ng inyong interview ay nandoon na kayo. So, nakapila kami doon sa labas. Tama-tama din na 11 a.m. yung interview ko. May ilang minutes pa kaming mag-antay kung saan tatawagin yung name ko. And then pagkatawag ng pangalan ko, pasok kami sa mismong loob. May mga iba't ibang room doon. And then yung nag-interview sa akin is parang Asian. Babae po siya. Unang-una, hinanap yung passport ko and passport ng husband ko, pati yung ID niya. Hinahanapan ako ng ID pero wala pa akong ID. So, passport lang ang binigay ko and then which is okay naman. And then, after ng passport, hinahanap yung birth certificate namin. Original po yon, original birth certificate ng asawa ko, anak ko at sa akin. And then, tinatanong kung nag-rent ba kami ng bahay or sariling bahay. And then, sinabi ko yung nag-rent lang kami ng bahay. And then, hinihingi nila yung documents na dala-dala ko rin naman yung residential lease kung saan nakalagay doon yung pangalan ko and pangalan ng husband ko. So, yun lang yung mga documents na hinahanap sa akin. Original birth certificate namin and then yung residential lease and passport ng asawa ko and passport ko. ID din ng asawa ko na which is wala akong ID, only passport lang. So, kino-consider naman yung sa akin na kahit passport lang. And then, during sa interview, may oath taking po yun. And then, after oath taking, nag-fingerprint ako doon, index. First is left index and then second is right index. And then, may mga tanong na siya regarding sa basic na tanong lang naman kung paano kami nagkakilala ng aking asawa, kailan po siya pumunta ng Pinas, and then sinabi ko yung date, and then kung ilang days lang po siya doon sa Pinas, and then tinatanong yung updated income ng asawa ko, and then sinabi po namin, and of course, doon sa aming sinubmit na papers or AOS packet, nakalagay po doon is 2 household, which is ako and then yung asawa ko. And then this year lang, so may nadagdag yung anak ko. So tinanong niya sa akin, so a total of 3 kasama na yung anak ko. So doon sa record po niya or doon sa system nila, pinalitan na po niya o ina-update po niya yung info namin doon or yung details namin. Nilagay na po niya yung a total of 3 household. And then doon naman sa income na which is last year, iba yung company ng asawa ko. And then this year, bagong company na po, tinatanong po yung income. So, sinabi po ng asawa ko yung updated income po niya. Hindi na po hinihingi yung pay stub and then employment certificate ng asawa ko. Hindi na po hinihingi pati yung bank statement. But then disclaimer lang po, depende po yun sa officer kung ano po yung hihingiin niya during sa inyong interview. So, mas maigi dalhin po lahat ng documents original and then photocopy
para if ever manghingi po sila, may maipro-provide po kayo agad. And then dapat naka-arrange po lahat ng photocopy, and then yung ibang documents namin like tax return ng aking asawa, nilagyan ko po siya ng label, pati yung pay stub, para madali lang siyang makita, madali ko lang ma-identify. And then yung mga birth certificate namin na photocopy, hindi ko na po siya nilagyan ng label kasi madali lang naman siyang identify yung documents na yon. Yung mga madaming documents lang, nilagyan ko ng paper clip and then label para mas madaling hanapin if ever na hihingiin po ng officer. And then doon po pala sa timeline ng aking pag-submit ng AUS packet, tinatanong po niya sa akin bakit natagalan ang pag-submit namin. And then sinabi ko po sa kanya last year, nag-submit po kami June 4, 2024. But unfortunately, yung documents po namin is na-reject po siya dahil sa nakalagay doon is multiple versions ng form. Nag-resubmit kami ng aming AOS packet is September 9, 2024. And then nag-biometric ako ng October 7, 2024. And then pagka April 15, 2025, medyo matagal din yung timeline na nag-update si USCIS na nagbigay sa akin ng schedule of interview. Nag-update siya ng April 15, 2025. Nakalagay doon sa USCIS online portal ko po na meron akong interview schedule May 20, 2025. So medyo matagal-tagal yung sa timeline ng aking green card, pag-process ng aking AUS packet para sa aking green card. So tinatanong niya sa akin bakit medyo natagalan, and then yun yung sinabi ko yung reason kung bakit, and then sinabi niya yung expiration ng medical ko galing sa St. Luke na which is 2 days before na receive ng USCIS dun sa Arizona. And then sinabi po niya sa akin regarding dun sa medical ko galing sa St. Luke na nag-expire na po siya, dapat within 1 year dapat na-process na po yung AUS packet before mag-expire yung medical. But yun nga lang sa akin, sa part ko, sa naging experience ko sa aking AUS packet is na-reject. So nag-resubmit kami, kaya lalong natagalan. So una, inisip po niya, parang may doubt po siya kung i-approve po ba na which is yung medical ko this year is expired na po talaga siya. Kasi nag-medical ako sa St. Luke sa Pinas is September 13, 2023. So last year, September 13, 2024, yun po yung expiration ng aking St. Luke Medical. So this year, May 20, 2025, so talagang expire na po talaga siya. Pero 2 days before nila na-receive yung documents ko is okay pa yung medical ko. Hindi pa po siya na-expire. So para madaling maintindihan kung bakit nagkakaroon ng konting doubt regarding dun sa medical ko galing sa St. Luke na which is expired na. Kasi nung September, nag-resubmit kami ng aming AUS packet, September 9, 2024. So via FedEx, and then na-receive ng Arizona lockbox is September 11, 2024. Pagka September 13, yun po yung expiration ng medical ko. So 2 days before expiration. So at least na-receive na po nila bago nag-expire yung medical ko. And mabait naman yung officer na nag-interview sa akin kanina. So sobrang kino-consider po niya, and then sinabi niya yung medical mo expire na, something ganon, pero in a nice way. And then sinabi niya, I think this is fine. And then tinatanong po niya sa akin kung may mga katanungan pa po ba kami sa kanya. And then sinabi ko po na thank you but wala na po kaming tanong. And then sinabi po niya sa akin, I think yung documents niyo okay. And then sinabi po niya na approve na po yung green card ko during sa aking interview. And then natutuwa siya sa anak ko kasi kasama namin yung anak namin. So, nagkwento siya konti regarding dun sa daughter niya. Para lang kaming nagkukwentuhan regarding sa documents, hinihingi. So, naka-ready po lahat, mga photocopy ng birth certificate namin, income tax, kasali na yung mga photos together, and then sa family namin na photo,
yan, dala-dala ko talaga para if ever hanapin. But that time, hindi naman po hinahanap yung pay stub, employment certificate ng asawa ko, yung picture namin together, and then sa kasama na yung family ng husband ko and friends namin, hindi po hinanap yon. And then, hindi na po hinahanap yung tax return. Tinatanong lang yung updated income ng asawa ko. So, yun lang po, as long as nakikita naman ng officer na totoo yung relationship nyo, totoo yung marriage nyo. By the way, kinuha pala yung marriage certificate namin, yung original, and then photocopy po niya yon. Pati yung passport namin, siya yung nag-photocopy ng passport para sa copy niya an ID ng asawa ko. Dapat during sa interview, wag kayong kabahan kasi yung mga tanong lang naman is basic lang naman, and then regarding lang naman doon sa form na naka-fill out, lahat naman doon, mga info, doon naman sila nag-base. And regarding din po sa relationship nyo, paano kayo nag-meet, yun lang naman yung mga basic na tanong na mostly tinatanong ng officer. And then doon pala sa I-485 na form, kung saan kayo nag-fill out. So regarding doon sa question na ang answer is yes or no, lahat yun yung mga yes or no questions. Sobrang daming mga tanong niya sa akin. Halos siguro half doon ay tinatanong niya sa akin. Lahat yung answer ko is no. Ang daming mga questions doon na tinatanong po niya sa akin. So, ayun, lahat ng mga sagot ko naman is no, no. Depende po sa inyo. Be honest kung ano yung totoo. Kasi mahirap na kapag hindi kayo nagsasabi ng totoo. So, dapat honest po lahat. So, thank you and good luck sa lahat ng mga K1 visa na may interview para sa kanilang marriage green card, and God bless. Good luck po sa inyong lahat. Hoping na ma-approve din kayo. Bye-bye, and yun lang po. Thank you so much. Bye-bye.